Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pong parte ng mundo namin kayo abutan, isang magandang araw, isang magandang gabi. Ito po si retired Brigadier General Virgilio Garcia. At ang inyo pong mapapanood ay totoo, pawang katotohanan lamang. Sapagkat kami po sa United People's Initiative ay naniniwala na ang mga may kapangyarihan ay hindi makakapagmalabis kung ang mamamayan ay may alam, nakikialam at ipinagtatanggol ang kanilang karapatan ayon sa batas. Ang inyo pong mapapanood sa episode 5 ng Talakayan ng Taong Bayan ay ang mga kaganapan bago nag-file ng petition for certiorari and prohibition yung grupo ni Attorney Israelito Torion. Pakinggan po natin ang talakayan nila nang maunawaan natin kung bakit kinakailangan nilang pahintuin ang ginagawa ang mga pagdinig sa House Justice Committee ng mababang kapulungan. Ano po ba yung impeachment? Ang impeachment po ay isang mahalagang kasangkapan ng ating saligang batas upang mapanagot ng taong bayan ang mga may kapangyarihan sa mga pagmamalabis nito. Dalawang steps po. Ang first step ay yung initiation na tinatawag sa Kamara sa mababang kapulungan sapagkat sila po ang naatasan ng saligang batas na mag-initiate o magpanimula ng impeachment proceeding at ang Senado naman ang naatasan na dinggin at hatulan ang nasa sakdal kung siya ay nagkasala o hindi. Ang initiation po sa mababang kapulungan ay mayroong several steps. Ang una po ay yung pag-file ng verified impeachment complaint. Ang susunod po, ito ay aaksyonan ng Kamara, i-refer ng Speaker of the House sa House Justice Committee, ito ay didinggin doon. Nandiyan po yung ating impeachment complaint laban kay Vice President Sara ngayon. At doon po, inaalam kung doon po sa House Justice Committee, inaalam kung mayroong form at mayroong substance yung reklamo laban sa nasasakdal. Sa kaso pong ito, laban kay Vice Presidente. Yung pong form ay, ang tinitignan lamang po sa form yung parties, yan ba ay verified at yan ba ay endorsed. Kung yan po ay nag-qualify dyan, pasado po yan sa form, pupunta po tayo sa substance. Yung pong determination ng substance, tatlong bagay lamang po ang tinitignan dyan. Meron ka bang allegation ng grounds na nakasaad sa ating saligang batas, yung culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, treason, at saka violation of public trust. Kung meron po noong allegation noon, okay yun. Pangalawa po, meron ka po bang allegation of ultimate facts? Yung bang allegation can sustain, meron bang prima facie allegation that can sustain a conviction doon sa iyong allegation. Yun po yung tinatawag na ultimate facts. Kung yes ka pa rin po doon, titignan mo pangatlo, meron bang supporting evidence yung reklamo. Yun lang pong tatlong yun ang titignan sa determination of substance. Once na yun po ay na-comply, doon po kasi sa pag-determine yan, pwedeng tumawag ng hearing ang House Justice Committee para magtanong ng klarifikasyon sa mga aligasyon sa reklamo. Para maliwanagan lamang na sa paggawa ng kanilang recommendation ng House Justice Committee para isubmit nila sa plenaryo, kailangan maliwanag. So may lilinawin lamang sila doon sa reklamo. Dito po sa proceeding, sa hearing sa House Justice Committee, yung pong nasa sakdal, in this case yung Vice President, may or may not appear. Ano po? So pag nag-decide yung Vice President hindi siya mag-a-appear, kung ano po yung na-allege, yun na po yun. Doon na po magtatapos, gagawa ng recommendation yung House Justice Committee, papa-aproban sa plenaryo. Bago po pa-aproban sa plenaryo, kailangan bigyan nila ng kopya ng buong proceedings lahat ng miyembro ng Kamara. At lahat ng miyembro ng Kamara sa botohan, kailangan ipaliwanag ang kanilang boto.
kailangan po nauunawaang mabuti ng lahat ng pipirma ang kaganapan sa House Justice Committee. Hindi po uubrang mag-supplant, magdagdag para palakasin yung reklamo. Kung ano lang po yung nandoon sa four walls ng reklamo, ng dokumento, doon lang po magsisimula at magwawakas. Kung yun po'y malakas, kakarating po yun sa Senado. Kung yun po'y hindi aproban, tapos na po. Pag inapruban po yun, yun na yung tinatawag na Articles of Impeachment and Trial shall forthwith proceed in the Senate. Matatandaan po natin na nagkaroon ng desisyon ang ating Korte Suprema ukol sa proceeding, na impeachment proceeding. Ano po? Ipinaliwanag po ng Korte Suprema yung rational, yung wisdom behind the impeachment na inilagay ng 1986 Commission, Constitutional Commission sa ating saligang batas. Ipinaliwanag po ng Korte Suprema sa kaso ng Duterte versus House kung ano yung dapat gawin. Kasi po, ito pong impeachment, ideally po, dapat po ito, duty kasi po ito ng Congress, ng mababang kapulungan at ng Senado, na pag sinimulan, dapat po siguraduhin nila na sana makarating hanggang sa dulo para mabigyan ng pagkakataon yung nasasakdal na magpaliwanag ng kanyang sarili sa taong bayan at nang maliwanagan ng taong bayan, hindi po ako nagmalabis. Yun po talaga dapat ang intensyon. Pero ang nangyayari po ngayon dito sa ating mababang kapulungan ay marami na pong excesses. Ano po? Yung mga pwede po ba silang tanong ko lang po rito, mamaya po malalaman natin, pwede po ba silang magsubpoena ng witness? Pwede po ba silang mag-present ng additional witness na hindi naman nakalagay doon sa impeachment complaint? Ano po? Sinasabi po ng Korte Suprema maliwanag doon sa Duterte versus House, huwag niyong i-violate ang due process ng respondent. Okay. Matandaan natin na dito sa nagaganap na pagdinig ay sinabpina nila yung AMLA at pinag-produce nila ng bank account ni-reveal nila yung bank account ni Vice President Sara, hindi lang siya, yung buong pamilya. Ito po ba ay sang-ayon sa batas? Although nakalagay po sa batas na sinasabing except in cases of impeachment, hindi po kasali yung Kamara. Sa Senado po, when the Senate is already sitting as an impeachment court, dun po, korte na kasi sila. So, upon order of the court, kaya po exception yung impeachment sa Senado. Ano po ba ang epekto ng pag-issue ng House Justice Committee ng subpoena? Unang-una po, it violates the procedure, the impeachment procedure na sinabi ng Korte Suprema sa kaso ng Duterte. It violates the House rules. It violates the due process, the right to due process ng nasasakdal, sapagkat yung pong mga madidinig ng tao, katulad ng nadinig natin kahapon, one-sided po yun. Hindi po kung sinabi nila, factual na yon, na totoo na yon. Hindi po ganun. Pero dito po sa pangyayaring ito, hindi nabigyan ng pagkakataon si Vice President Sara na ipaliwanag yung kanyang side sapagkat ito pong kaganapan na ito, yung pag-present ng witness tulad ni Madriaga, pag-open ng bank account, doon po talaga dapat yan ginagawa sa Senado. Hindi po fair na dito gawin because pag dito ginawa sa House Justice Committee, ang aking pong pananaw, nagiging trial by publicity po. Ginigiba po ninyo ang pagkatao ng respondent. Ngayon po, pakinggan po natin ang ating resource speakers sa kanilang talakayan para maliwanagan natin yung mga kaganapan na nangyari sa House Justice Committee. Ang ating pong talakayan ng Taong Bayan ay hosted and moderated by none other than Miss Malu Tequia. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ito po ang talakayan ng Taong Bayan at muli kami ay pumupunta sa inyong silid para kayo ay makausap sa mga medyo mahirap-hirap at technical na bagay tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito po ay episode 5 at tayo ay magfo-focus po dun sa issue na
bakit daw ayaw sagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon sa kanya. Umiiwas daw, hindi lumalahok sa House Justice Committee. At itong mga ito ay dahil na rin sa pagbabago ng standards ng Korte Suprema tungkol sa usapin ng impeachment. Ngayong hapon po, kasama natin ang dalawang abogado na pareho nang galing sa isang law firm, no? Ang una po sa aking kaliwa ay si Attorney Israelito Bobet Torion. He is the Dean of Jose Maria College of Law. He was a Doctor Fellow in the Royal Institute of Singapore and has a Masters of Law from San Beda College of Law. Siya po ay nagtapos rin ng Bachelor of Laws sa Ateneo de Davao at consistent na Dean's Lister. Napaka-exciting po yan. Siya po ay founder at partner ng Torion and Bondoc Law Firm. Ang pangalawa po, dahil nga pareho sila ng law firm, ay ang singer, ang kilalang singer na lawyer na si Attorney Jimmy Bondoc na nagtapos ng law, top 3 sa kanyang batch sa University of the East at ang kanyang undergrad ay sa Ateneo de Manila. Interesting po na si Attorney Bondoc ay dating public servant. Nasa PAGCOR po siya from 2016 to 2017 as Assistant Vice President. Tapos from 2017 to 2020 as PAGCOR VP for Social Responsibility at from 2020 to 2022 as PAGCOR Director. Magkasama po sila at pareho silang founding partners sa tinaguriang Torion and Bondoc Law Firm. Welcome, gentlemen, and let me ask Attorney Torion, both of you were part of the individuals that made the petition before the Supreme Court. Yes. Pwede bang you walk us through ano ba ang certiorari? Ano ba ang prohibition? Okay. Bakit niyo yan final sa Supreme Court? At bakit material yan kay Okay. Vice President Duterte? Well, perhaps it is best if I will narrate it from the first petition. Okay. Sa first petition kasi, nag-file kami as taxpayer and citizens kasi tingin namin noon, medyo mali talaga yung impeachment complaint na ginawa against kay VP Sara. Tapos hanggang sa pinagpala kami ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at nanalo kami doon, that is motion for reconsideration, nanalo kami, may move na naman na mag-file ng impeachment complaint, second impeachment complaint against kay VP Sara. Una, nagtitingin kami, kasi yung mga petitioners doon, magkakilala kami ng magandang pagsasamahan ng last election. Sila Attorney Jimmy Bondoc, si Attorney JV Hinlo, Attorney Vic Rodriguez, kasama-kasama kami nung kampanya Raul Lambino. Attorney Raul Lambino, si Attorney Martin Delgra, kasama din namin, tsaka yung junior partner ko sa Davao, may Davao law firm ako, the law firm Torion partner, si Attorney Resi Rizada, who happens to be my assistant dean, likewise in JMC Law School. Tapos nakita nakita namin through our discussion na maling-mali itong ginagawa na naman ng, kasi yung unang first two complaints was filed prior to February 6. Oo, yes. so mali na yun, yung dalawa. Tapos yung pangatlo, mali na naman. Kasi nakita ko yung endorser, si Senate Congresswoman Dilima, Party List Representative Dilima, was the same endorser in the second, and then the third. Yun yung Sabalya complaint. So, pagtingin ko, yung endorser parang mali kasi my humble view on the matter, endorsement is not only a ministerial function. It carries with it the constitutional significance because when you endorse a complaint, it is as if you accept the complaint as your own. So therefore, you as if likewise certify that the contents therein are true and correct of your own personal knowledge, and you view it as your personal certification that this can survive the impeachment process. So that is why when she endorsed the second complaint, and at the same time, mag-endorse din ako sa third. That's constitutionally wrong in my humble view. Tapos pagbasa ko pa ng complaint, walang
ultimate facts that would constitute the crimes of culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Kung maling-mali ito. Tapos yung fourth complaint naman, the Attorney Cabrera complaint, duplication of the same, meron lang siyang iba, pinagkaiba, yung kay Madriaga complaint, which was also very defective because it is my view na kasi nung pag-dismiss nila doon kay complaint kay Presidente Marcos, I was guided by their Committee Resolution 111 that the complaint should state ultimate facts indicating that the offenses described in the complaint should amount to grave violation of the Constitution, bribery, other high crimes, graft and corruption, etc., betrayal of public trust. Ipagbasa ko doon kulang-kulang. Sabi pa ni Attorney Cabrera, and we are also requesting the pertinent records from what you call this, AMLAC, ganon, which will support our complaint. Ay, hindi po pwede yan. Attorney Torion, sa iyong pananaw, talagang may problema, May problema. yung 4 na complaints. Oo. Sa umpisa pa lamang. Sa umpisa pa lamang. Oo. So, nag-usap kami, sabi ko, kailangan pag-usapan natin to strategy kasi maraming matatalino sa kabilang oo. So, sabi ko, magpadala tayo ng sulat the night before the complaint. Padala ako ng sulat doon sa House Committee on Justice. Siguro nabasa nila yung sulat ko kasi objection ko dun sa first two. Oo. Tsaka nag-object ako sa third. Nag-object ako sa fourth. And I had to state the reasons. Alam mo gina nila, the first thing in the morning, nung first hearing House Committee on Justice, winidraw nila yung second. Alam ko bakit nila winidraw yung second. Kaya para at least ma-cure yung multiple kay Dilima. serial endorsement ni Oo, Dilima. oo. Oo. Pero mali ba, you already committed offense. You already committed a mistake. You could not just take it back and say, we already withdraw it. It is as if it was not existing. No, you already committed it. Ayan, You already committed a violation. Oo. And besides, yung mga allegations mo naman doon, hindi naman ultimate facts na equivalent to graft and corruption Masyadong yung 4 na broad. grounds, no? When you say ultimate facts, ano naman ibig Ang sabihin ibig yan? sabihin yan, na mag-declare ka ng mga facts doon na equivalent talaga ng graft and corruption. Hindi po pwede yung broad na. So dapat may evidence na may evidence na naka-attach. naka-attach dyan. Kompleto na yung mga, like for example, yung mga ITR niya, lumoko. Di sabihin mo, ganito pagloko niya, 320 million. Pagka 2023, naging 500 million niya, hindi niya in-explain. Kung ganun. Na dito yung attach namin, yung ITR, nandito. Kaya nga, yung clarificatory hearing under Rule 3 ng Section 7 of the House would be, ganun ba yan? Kaya pakita mo nga yun, isapina nga natin yung So dapat si complainant mag-provide yan. ang tatanungin ng members ng House Justice Committee, paano mo ba itong charge na sinabi mo siya ay guilty? Yan. Ipakita mo na At si doon. complainant ang magpro-provide ng mga ebidensya. Sir, nandyan naka-attach yung evidence. Oo, kasi yung Committee on Justice at that instance po, yung at that threshold po, ang role nila, constitutional gatekeeping. Sila yung magsasala. Hindi sila yung investigator. Kung meron man sila i-clarify nila yung na-state sa complaint. Siguro dagdag linaw lang. Siguro ba? Dagdag Yun. linaw lang, Prof. Yung sasabihin mo na may impeachable siyang offense na ginawa, merong constituent crime yon. May mga krimen sa ilalim. At bawat krimen may elemento. So nakikita nyo sa complaint, wala. Wala. Hindi ganun kaklarado, parang general assumptions. Actually, they were conclusions of law and conclusions of fact. Fact. Parehong masama. Kasi siguro, para sabihin may impeachable offense, dapat sabihin mo, ano yon? Ano yung impeachable offense? Sabihin natin plunder, which constitutes, let's say, betrayal of public trust. No? Yung plunder, mayroon pong mga elemento yan. At yung mga elemento na yon, dapat nasa-satisfy ng ultimate facts. So pag nagkaganon, klarado. Check. na. Ang element, check. Ang evidence, check. Ganon. Attorney Bondok, you were saying mayroong mga elements, paglinista sa complaint. So ibig mong sabihin, pag tinignan mo yung 4 na complaints, walang ganon? Wala kasi puro siya conclusions of law and of fact na parang sinabi, she violated the Constitution.
Ganun lang. Paano nga? Period. Halimbawa po sa piskalyano na akusaka of theft, kunyari theft. No? May elements ang theft. Na merong property belongs to another, there's intent to gain, yung animus lucrandi yan, di ba? Basta elemento yan. So sasabihin mo dun sa complaint, paano mo mapoprove yung intent to gain? Oo. Kanino yung property? Oo. Paano tinake? Sumabusisi pala yan, no? Dapat, kasi wala naman dapat Pero na kung makita mo yung complaint, napakanipis. manipis and puro generalization. Okay. Kaya po yung misconception ng iba na kami po ay nag-object lamang just to protect the VP, hindi po. Hindi po talaga. We're trying to protect the rule of law. Hindi, ganito. Commonality kasi sa third and fourth, yung COA findings. Sabi nila, dapat ma-impeach si, si VP Sara. Kasi sabi ng COA, may ano siya, may mga notices of disallowance. Would that allegation constitute ultimate facts that would qualify that it is already graft and corruption? No. Kasi all lawyers know yung notice of disallowance at suspicious pa kasi yung COA nag-issue ng ruling doon sa appeal 2 days before the hearing. Yes. Grabe, napakabilis niyan. Oo, Kasi oo. yung notice of disallowance na ni former President Noynoy Aquino, pending pa sa kanila ngayon. Tsaka yan, bank Oo. Yung linabas. Oo. Tapos, bakit premature masyado? Hindi po pwede ultimate facts to constitute what you call this, graft and corruption. Why? Because it does not prove that it is in fact graft and corruption. Hindi enough yun. Bakit? Kasi sa rule ng COA, pwede pa sila maka-MR within 30 days. Yes, yes. Kasi kalimitan kasi magsasabi may rule 64 pa. Hindi. Pwede pa 30 days. Kasi hindi pa yun final. Hindi pa nga na-receive nila BP yun Hindi pa niya nabasa. Hindi pa nga hindi pa nga nakita. Nagtataka nga ako bakit yung mga congressmen naka-quote ka agad on page 11 of the COA report na hindi pa nga na-flash doon sa kanila. page one. Parang meron na silang advance Oo. notice. In short, nun. na copy furnished na sila lahat. What does that also imply? It implies violation of due process, fairness. How can you accuse us of a finding from a COA when it was not even stated in the complaint that there was already a ruling? Hindi nga kaya daw, hindi naman daw humaharap si BP. At Hindi tinatawag pwede. pa very loud. Is the Vice President present or not? Pero ano Is po that yung procedural due process? ano yung haharapin? Oo. Halimbawa ako, tinawag ako sa piskalya, pakita niyo muna sa akin yung complaint bago ko sagutin. Oo. Hindi pa So niya dito nakikita. basic. Yes. Oh? It is as if yung COA report was already existing. Oo. Just like the Madriaga complaint Oo, noong April ganun din, 14, no? parang ganun. Tapos Iba yung na-supplemental allegation sa budget. original complaint. Oo. Supplemental complaint, it was furnished 2 days before the hearing Mm. and treated as if it was already part of the complaint. That Parang ganyan violates due din yata sa process. AMLA. Parang Ganon din. before the hearing, meron ng release Oo. of information. Yung kay Trillanes, mas grabe, 1 day before the hearing. Oo. Meron na siya affidavit. Oo. Tapos, kunyari, mag-correspond dun sa AMLAC, violation yan. Okay. Kasi that violates due process. Meron ng, yung cry ni Themistocles noon. Na strike, but hear me first. Yes, yes. Before you accuse me of the supplemental complaint of Madriaga, furnish me with it Oo. so that I can answer the same before you can So clarify. yan ang procedural due process. Yun. Okay. Oo. Pumunta tayo doon. So iba yung ultimate facts, Mm. iba yung procedural due, Due process, Yes. iba rin yung sinasabi na hearing versus trial. Yes. Sige nga, Okay. mga abogado. Tingnan natin yan. Would you like to begin, Brother? Or ang sa akin lang, yung una, yung ultimate facts. Oo. Yung ultimate facts, sa complaint yan mismo. Oo. Dapat nandyan na yan. Written. Written yung ultimate facts. Point by Dapat yung point. allegations mo na equivalent na to crimes of culpable violation of the Constitution, bribery, yung elements ng bribery, dapat i-comply mo lahat. Oo. Tapos, meron ka na ebidensya. Ebidensya. Tapos, yung role ng Committee on Justice, gatekeeping function siya. Parang filterer. Oo. O titingnan niya. lang. Check. Oo. Hindi po pwede na maski hindi na state dyan, i-include mo sa investigation at mag-issue ka pa ng subpoena. I would like to Basic quote expedition I yan. would like to quote a interview of a former justice. Oo. Napakasimple, napakaganda ng sinabi niya. That the House can receive evidence, they cannot improve
na evidence. Mm. Yun po yung gusto. I want to take a step back, no, kasi baka sa talino ng aking kasama, baka nalilito na yung hindi kasi 'di ba? Ano Ayan eh. no. Oo. Oo. You know, hindi pwede yung house ang mag-improve ng evidence. Hindi naman sila abogado ng complainant. Kailangan yung ebidensya is sufficient Mm. to convince a reasonably discreet and prudent man that a crime has been committed and that the accused is probably guilty thereof. Yun po ang Okay. definition Yun yung ng sa probable cause. Yun yung sa ultimate Ultimate facts. facts. Sa procedural due process Oh. naman, has the Vice President been informed of these complaints? Yan. Umiiwas Yun. naman daw. Hindi nga ang problema kasi, when they conducted the investigation proper, Oh. yung proper nila, yung kinoconcentrate nila, yung mga new matters. Oh. Hindi na yung nandun Yung sa... nandun sa complaint. Oo, at Yes. that time kasi Tribune of the People pa sila. Sila pa yung nag-filter. Gatekeeping function ba? Nag-comply ba on sufficiency in form or substance? Hindi pa sila yung mag-iimbestiga para sa sila ng parang sila na ang Correct. So complainant. doon sa form and substance, yung form madali eh. Madali Yung yun. substance, Yun yung yan ultimate ngayon ang facts. sinasabi ninyong ultimate facts, Yun. dapat na may recitation, dapat clear, dapat may evidence. Yun. Eh bakit pumasa? Sa kanila? Sa determination of substance. Kaya nga, problema, naguguluhan na yung tao. Oh, and please discuss why different standards were applied in evaluating the BBM impeachment Yun, na iba hindi rin. nakalusot, Oo. which had much more Oo. Na-cite ultimate namin yan. facts. Oo. Na-cite namin Na-cite yan nyo dito sa petition nyo. petition. Kasi Committee Resolution number 111. Kaya Oo. nga, nagsaad talaga doon bakit dinismiss yung dalawang complaints Oo. against kay Presidente At Marcos. pinagbotohan yun sa plenaryo. Oo. Oo. Ang Tapos, mabilis, by the way, ha? Oo. Ang bilis na dismiss. Oo. wala mo na 4 silang days. sampina. Ginawa doon. Sabi nila, yung mga allegations dito very general, Oo. very broad. They do Oo. not contain ultimate facts that would constitute the crimes of bribery, Oo, graft and apat. corruption, Oo. yung mga ganun. Akala ko, yun din ang standard Gagamitin. ni-apply nila Oo. kay BP Oo. Sara. Dapat lang. Wala eh. O anong problema kung ganunin mo yan? It violates the Equal Protection Clause. Dapat... Marami palang violation Oo. itong ginagawa ng Constitutional. Justice. Kaya nga ang sinasabi ko, what is good for the gander should be good for the goose. Ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez, what is sauce for the gander should be sauce for the goose. Kasi dapat equal ang Oo. treatment po doon. Iba yung standard nila. So, bakit inaalaw ng chairperson? Yan nga ang problema. Pero you we will have to venture speculate. into conclusion Yes, na- oo. Kasi may naratibo na Iba yung Binibil. kanya. Oo. So, ang sa akin is, mali yun yung kanyang treatment na ganyan. Mm. Kaya nga, dumulog kami sa Korte Suprema. Okay, okay. Oo. Sige. Pwede ba yung pagdulog sa Korte Suprema? Oo. Ano yun? Oo. Pwede yan kasi under the expanded concept of certiorari, Oo. in-expand na eh. Even Hindi daw other kayo branches. parties of interest. Ay, pwede. Kasi Oo. taxpayer kami, citizens of the republic kami. Oo, ayan ha, Oo. tandaan nyo ha, Oo. kung taxpayer kayo, Mm. citizens of the republic, you can avail legal remedies. Oo. Oo. Inalaw nga kami dun sa first petition. Nanalo Oo. kami. Oo. With more reason ngayon. Bakit certiorari? at Certiorari, there are prohibition? two kinds of certiorari. Oo. Or Rule 65 certiorari Oo. and Article 8, Section 1 certiorari. Oo. Grave abuse of discretion itong Article 8, Section 1. Expanded concept. Maski other branches, the Supreme Court can look into whether or not they committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Simplihan mo yan. Meaning, Para sa ating mga Gen Z. maski yung House of Representatives, titingnan, yung ginagawa niyo ba in accordance with the 1987 Constitution? Kasi kung hindi, mag-set in kami. Yun yung expanded concept. Okay, Oo. okay. Kasi yung Rule 65, purely judicial yun Oo. as a general rule. Oo. Kaya yung ginagawa ba ng lower courts, in accordance ba with the rules, Oo. o in accordance with the Constitution ba? Okay. So yun. Pero dito sa expanded concept, maski sa other branches, the House of Representatives, the Senate, or even the executive branch, Mm-mm. the Supreme Court has the right to look into Okay. whether or not they are pursuing the roles in accordance with the mandates of the Constitution. Parang last court talaga eh. Yun po. So if we go back to your cases, no? You filed it is pending. Mhm. Anong impact niyan sa impeachment court?
Well, if the Supreme Court would set in, because meron naman kami pina-finalize ngayon ni Brother Jimmy. Iba pa yan. Oh, iba, may manifestation. Nag-ano kami ng manifestation before, after the March 25 hearing, at saka question namin yung April 14, 2026 hearing. Meron na naman kaming piniprepara ngayon. We are filing manifestation with reiterative motion kasi yung ginawa ni Trillanes, maling-mali yun, at saka yung AMLAC, maling-mali yun. Kasi yung kay Trillanes, hindi siya na-mention sa third complaint and fourth complaint. Wala. Paano naging evidence? Paano Kaya naging nga. witness? They will say, ay, hindi man yung totoo yung sinasabi ni Atty. Torres. Totoo, nandun siya sa footnote. Footnote number 98, under paragraph 110. Kaninong affidavit? Third complaint Third of, complaint of yes, attorney Sabalya. sa- Of Sabalya. Okay, religious third figure. complaint. Yes, Okay, yes. now, ang problema doon, Oh. you have to look into the footnote. Oh. Ang basis niya yung newspaper reports. Now, can the Committee on Justice issue a subpoena based on newspaper reports? Of course not. All law students know that under the rules of evidence, the evidence that can be subpoenaed should be those which are based on personal knowledge. And all law students knows. Isang dekada na nga no. daw eh. Ha? Di ba personal knowledge yun? Kaya nga, Sabi 10 niya, years. isang dekada ko na itong kwan. Maraming salamat sa AMLA for Oo. providing proof. Ngayon lang niya nagkaroon siya Isang ng proof. dekada na rin nadidebunk yan eh. Oo. Oo, no? Isang dekada niya Oo. nang nire-rehash, isang dekada na rin nadidebunk. Yun nga ang problema so, ibig doon. mong sabihin, ito mga kababayan, mere footnote lang. Si Mm-mm. Senator Trillanes. Footnote 98. No? Mm-mm. Footnote 98 ng third impeachment complaint. Paragraph 110. Pero pag nakita mo siya kahapon, Mm, abay ganda. talagang parang main witness no? Oo nga eh. Yung newspaper reports are hearsay evidence twice removed. Double Why? hearsay. Oh, double hearsay yun. Sir, parang Mm-mm. chismosa yung kapitbahay ko, Mm-mm. nagchismis. Kinote niya doon tas based sa kinote chismis. niya. Oo. Kaya lumala, no? Oo nga, kaya nga Sinasapasa. twice removed. Oo. Hindi po pwede yun ipasabpina mo based on a newspaper report. Can that be a basis of subpoena that violates Section 22 of Rule 130? And it violates Ocampo versus Enriquez and such other cases that we Ang cited. dami ng cite Oh, na oo nga, cases. nandun sa Meron aming pa ng ano kasi- jurisprudence na Oo, yan. Hindi, to step back a bit para Oo. ulit sa ating Mm. viewers. You can see a pattern na mahinang-mahina talaga yung mga complaint nila. Oo. Walang laman. Kaya they are forced to resort to, let's say, double hearsay. Mm. O kaya magre-resort sila kay Madriaga na napaka wala ng koneksyon sa kay VP Sara or in her capacity as Vice President. So isa pa yun sa mga nireklamo namin. Mm. Dahil halimbawa po, no, yung si Madriaga, ano lang tayo, let's slow that down a bit. Mm. Si Madriaga nag-submit ng supplemental Supplemental. affidavit. Mm. Two things. Mm. Number one, yung supplemental dapat parang paglilinaw lamang nung Nung original una, oo, affidavit. oo. Hindi yun ang nangyari. Abay, mas makapal pa Oy, kaysa mas dun makapal sa pa. una. Ang Diba? tawag ko nga dun Mas sa maraming supplemental, kwento. yes, ang tawag ko nga dun sa supplemental is the fifth impeachment complaint eh. Talaga? Gumawa na siya ng panibagong Oo. grounds, panibagong kwento. At saka parang kalamay na lahat na pinagsama-sama. Yes. And yung sa kanyang napanalo, yung napanalo nating Oo. kaso na Duterte versus HOR, Oo. sinabi na nga, di ba, na pwede ka lang ma-impeach for your acts During. performed Oh. in your impeachable Yes, office as an yes. impeachable Oo. officer. Ano ba nasa Madriaga complaint? Pakiunawa po ha, ano nandoon? Oo. Nung nagka-campaign daw, nagpapalitan ng pera. Oo. Vice President na ba siya? Hindi pa. O, di ba? Oo. So, doon pa lang, the HOR should have stopped the Oo. Madriaga. Ako hardliner ako doon. Oo, oo. At hindi nila inawat yon, pinag-uusapan pati yung DepEd functions niya. Oo, Walang oo. kinalaman yun, hindi Yeah. naman impeachable yung Yeah. DepEd Oo. secretary. So if they had only isolated the impeachment doon sa complaints in her capacity as VP, baka palusutin pa natin yan. Oo. Maybe ang tingin ko dahil it was not designed really to impeach. It was designed to destroy. destroy. Yeah, it's a Politically. demolition. Oh, Yes. yung hindi nila ma-prove for 10 years, Oo. kung sino ba yung hindi niya ma-prove for 10, Oo. sinaksak nila lahat doon kay Madriaga. O isabi mo ito, isabi. Pero of course, yun lang theory ko. Pwede Oo. ako magkamali. But the way you look at it, pagtanong sa kanya, Oo. pati nga mga picture, hindi niya ma-identify Oo, kung sabi niya, siya daw nandun ang pa siya. taga-kumukuha. Oo nga, Kaya oo. wala siya. Parang nadaanan ko na yan ilang Oo, beses as a oo. practicing As a lawyer for practicing more than lawyer, 25 oo. years.
na para bang pag sinaksak mo on cross-examination, maglalabas yan eh. Oo. So, okay, Mm. kung lumabas na ito, pangatlo, tapos magkakaroon tayo ng huling hearing sa April 29, 29. no? Mhm. Ibig nyo bang sabihin yung ginawa nilang basihan from vice mayor to vice president mali rin? Syempre. Bakit Eh, naman? mali. Ang sabi Mali. nila, hindi, tumaas ang kita. May illegal wealth. Again, Di ba? GR number 278353, Oh. yung kanyang Duterte versus HR. Tingnan nyo na lang po mga law Oh. students. Kailangan nga in her capacity as Vice President. Oh, So, iklarado sabihin mo naman pala, bakit binabiolate ng committee? Which is why it's violative of due process, which is why it's unconstitutional, which is why we are impelled to file this case. Para maintindihan. Okay. Okay. May basihanan ba yung Committee on Justice to even subpoena the AMLAC? Ang sa akin wala eh. Kasi sa fourth impeachment complaint yan. Doon kay Attorney Cabrera na complaint yan. Pero yung pagka-word niya, and our allegations can be proven, or words to that effect, can be proven by subpoenaing, by sending a subpoena to the AMLAC to prove our allegations. That's a very Pwede. broad, Oo. what you call this, Fishing allegation. expedition. Fishing expedition. You are letting the Committee on Justice to be your investigator. That cannot be done. Oo. That cannot be a basis of a subpoena. Granting for the sake of argument that can be subpoena. Ang problema kasi dito, korte ba yun? Hindi naman korte yun eh. At that level, para silang piskalya. Sila nga nagsisabi para silang piskalya. And the AMLAC law has been amended 5 times. Yeah. And 5 times, 6 times pa nga eh. And if you will take a look at the amendments, it actually, the Congress, what was actually trying to strengthen the confidentiality Yes. of Kasi nga sa bank secrecy. Yun. Diba? Magandang Oo. topic Yan yan. eh. No? Oo. Let's discuss first kung kailan siya nagiging impeachment case. As opposed to it just being a criminal investigation, di ba? Sa normal naman po na korte, habang preliminary investigation, hindi naman kaso yan. Case ba ang tawag dyan, di ba? It's an investigation. Kaya nga case build-up nga eh. May case build-up pa. So, hindi pa siya case. So, hindi pa siya exempted from yung mga prohibitions on the divulgence of trade secrets and income tax records, for example. Hindi pa siya case. Nagiging case siya, it is our submission na nagiging case siya pag nasa Senado na. Okay. Yun. So, paano ngayon, given what you have been saying, paano bubuuin yung articles of impeachment? Kung Kaya ganyan. Oo. Kaya nga, baka makatsamba na naman kami. Wait, talaga napakagaling ng law firm nyo. Ay, Parati hindi kayong- naman po. Kasi Oo. pag ang rules kasi, if you will read Rule 3, Section 7, now, if there's already finding of what you call this, sufficiency of form, sufficiency of substance, a hearing will be called, no? Which is what is happening. Which is happening to determine probable cause. Oh. And then after that, they're mandated to render a report to the plenary. Yes. Yan. But sir, 60 days. meron dito yung 60 days ha, Oo na nga, nasa 60 days. Constitution. Yun din, issue Yun. nga din Sige eh. nga, Okay. ipasok nyo nga dyan. Issue nga din eh. Kasi Di ba yung kanila, violation na yun? oo nga, ang kanila kasing Can the resolution having hearings during a recess amend the Constitution? hindi nga sa aming paningin. Kasi parang ginagamit lang talaga nila ito para to destroy, not really to impeach the Vice President. Alam naman nila na meron na kaming question doon at ginagawa pa nila. Oo. Maling-mali na nga yan. Ang medyo tigil nila, no, you cannot ask probing questions. Parang in pursuant to the ruling of the Supreme Kunwari. Court. Kunwari. Pero pero- nung pag-present nila kay Madriaga, Oo. napaka-probing Oo, naman. oo. Pag-present nila kay Trillanes, Trillanes. para star witness Oo. yung Even sa hearsay AMLAC. twice removed. Oo nga. Even sa AMLAC, Oo. that young executive director which was appointed April Bago. 14. several days Before. before the hearing Oo. was seen as Congratulations nga being pala. quoted by two people at the back and Oo. through a cell phone. Kaya nga may nagsasabi nga sa amin, yung bata pa kasi yun na Oo. pero magaling daw yun, top 10 daw yun sa Oo, bar, pero sa bar. he was wet in the ears as Yes. chairperson, no? Pero ang tingin ko kasi may nagsasabi sa amin, pailan natin ang criminal case.
Paano tayo mananalo dun sa DOJ? Kailan natin yung disbarment? Sabi ko, pag-isipan ko muna kasi Oo. Kawawa kaibigan naman. natin na Oo. abogado eh. Oo, oo. Pero there might be a ground to Diba? file a disbarment case because he knows. Kasi na even the bawal yun eh. explanation eh. And the Yung divulgence. transaction, Oo. abay, paano ka naman naging bilyon? Oo nga, the billion Kaya daw na. natutuwa ako dahil may mga bank tellers na Oo. nagpo-post sa kanilang meta page na Bawal talaga talaga yun. gumagawa yung transaction at pag Oo. inad nyo ang taas dahil tinataas mo ang Kasi credit. cash inflow Yes, counted. yes. Outflow Outflow, counted. oo. Investment counted. Yes. Nandun yan sa post ko ngayon. Oo. In-explain ko isa-isa Okay, yan. linawin natin yan for the Oo. viewers. Kung kunyari ikaw Linawin ang bank natin. depositor. Oo, kunyari nga. Alam mo, even, kunyari may 5 milyon ako, sana, magbilang ang hila ko. Oh. Inshallah, Oo. inshallah. Yung 5 milyon na yon, ilipat ko lang sa sarili kong bank account Oo. na bank account A, bank To account B. 10 million na yan. 10 milyon na yun. Oo. In transactions. Oo. Iutangin sa akin yun. Transactions siya. Mm. Kasi ang transactions, ilang beses kang Labas-pasok lang yan. nagpasok, Labas-pasok nag-withdraw, lang. nagpasok, nag-withdraw. In short, the same 5 million could be multiplied 1,000 times over Several to become a times. billion. Based on and more. transactions, Yes. yes. So it has nothing to do with the amount of money that you have. Yun po ang nililinaw yan natin. klarado Ah. po ha. And on Hindi- top of that, ma'am, Oh. it was presented as if it was already ill-gotten. Yes. May Grabe may naman ito. generalization, may Oh, conclusion. May Na conclusion. ill-gotten. Which is very misleading and it has no factual nor legal basis. At saka yung suspicious, money laundering. Kung money laundering, di dapat may kaso na? Oo. Sa 20 years? Defined kasi yung covered transactions tsaka suspicious transactions Oo. dun sa batas mismo. Mm-mm. But both definitions do not constitute criminal activity. Ilang beses So na nga po. anong sense? Ba't nila present? Para to present to the public that we have a case. Di ba? Ang laki. Imagine 6 billion. Oo, ganun. yun ang headline, Oo, yun oo. ang screaming. Oo. Si Madriaga, ang headline yung photo, yung yung Painting. rendition. Oo. Oo. Buti na lang, yung taga-amin, taga Davao, yung nagbigay Mismo, talaga. oo, Nag-post mismo. agad. Ako nagbigay niyan, ha? During the During the testimony. hearing. Oh. Tapos ang headline naman dito, si Amla. Nawala nga si Trillanes eh. Oo nga. Dahil yung kanya parang, salamat, may proof na pala sa akin. Oo nga. Oh. Parang nasiyahan siya. Oo. So, meaning, all the while, tama tayo. Oo. Na wala talagang pruweba itong tao na ito. Oo, Naghahanap diba? pa siya ng pruweba. Oo. Yung pruweba niya, hindi naman pruweba. Oo, Kasi, yung creditable transaction receipt, yun nga ang question yun, inflow counted, outflow counted, Oo. investment counted. Oo. Yun na daw ang kanyang- Bilyonaryo ka na siguro, Oo Brad nga, Partner. bilyonaryo. Lahat ng na Pilipino ako. bilyonaryo Baka kung nga, ganun oo. lang ang gagawin Oo nga, measure, oo. no? Kahit na ang iyong pondo ay 500 pesos lang. Pwede. Meron nga ako nakita na posting, GCash naman. Yan din, Nakita transaction. ko yan. Tapos sabi, 52 cents na lang ho ang laman ng GCash ko. So, nakakatuwa dahil natututo ang taong bayan. Yes. Yun. Ano ba ang rights natin? Ano ba ang pinagsasabi nitong mga kongresista na kasinungalingan? Pero uusog pa rin tayo doon sa articles of impeachment. Yes. Kaya nga nasisiyahan din ako, ma'am. Oh, Bakit? oh. Nag-i-increase yung enrollment ko sa JMC Law School. Aba, maraming nagiging Oo. gusto maging lawyer. Oo, ha? oo. Kung Totoo ang yan. di naman ikatulad mo, ay Ay. talagang mag-aaral ka talaga ng matindi, di ba? Nag-i-increase. Oo. Oo, walang biro, walang biro. Nakakatuwa Pero naman to yan. be clear, our desire right now is sana nga matapos na yung articles of impeachment Oo. at i-transmit na. Mm. But as you can see, even in their interpretation of the 60 days, Oo. it seems to be a Yan, preference. punta tayo dyan sa 60 days. Okay, it Sige, seems to be a preference to them to interpret the 60 days as Session days, 60 session days na tinalakay ang Oo, impeachment, oo, ha? oo. Aabot ng 1 taon yun. Oo. So it seems to me that ang legislative intent nila ngayon ay to interpret Pahabain. it as pahabain. Oo. Bakit? Oo. Bakit? Design Bakit that to ayaw destroy. ibigay na sa... Kasi Oo, nakita niyo po demolish. si Luistro po, with all due respect, yung paghawak niya dun sa green box, may pagnanasa eh. Mm. Parang gusto niyang, ayaw niyang bitawan. Sabi niya,
nasa amin na Hawak eh. niya ang beat nga Hawak doon niya eh. ang box. Parang ang gusto box. niya Oo. maging Estrada Part 2. No, but I Oo, do not mean to kunyari. make light Oo. of it, Oo, no? okay. Parang lang, pwede ako magkamali. Yes. Oo. It Oo. seems to me that the Mm. green box represents the green candidate. Oo. Na parang hawak ko na eh. Oo. Pakakawalan ko pa ba Oo. to? Oo. In the same manner na yung impeachment, hawak na nila yung attention. Do you know how many hundreds of millions in advertising value yan? Yan. If they had to spend on that kind of Yes, demolition. yes, yes. And this, they are all doing it on the pesos of the government. Okay, tingnan naman natin, dalawang mundo ng media. Okay. Sa mainstream media, yan yung sinabi mo, Attorney Bondok, no? Talagang add money, no? Yes. Pero pagdating mo sa social media, ordinaryong tao, nagdedepensa. Absolutely. Ah, Absolutely. At nakikita mo, may effort na pag-aralan nila. Oh, may the effort people na- became the investigators for Yes, VP yes. Sara. That's the genius of the crowd na Diba? tinatawag. Oo. The Oo. people became her defenders. Yes. Yun, dapat. Building a wall Mm-mm. to protect the Vice President. And they're not coming from DDSS, ha? Yes, yes. They're not. Marami ako nakikita, mga neutral kong kilala Ang na daming lawyers. Absolutely. Accountants, Absolutely. Oo. bank tellers. Mga bank tellers. Kaya sabi ko, iba magagaling talaga itong mga Pilipino. Kasi kahit hindi mo galawin, kahit hindi mo sagutin, meron dadating eh. Dahil Wisdom of the crowd. katotohanan ng Yes. hawak nila. Kasi Wisdom of the crowd. napuno na yung tao. Alam mo ba, ma'am? Oo. Paalam ko sa'yo. Oh, May bago na naman intervenors. Alam mo sino? sino? Indigenous peoples of Country 135 in Caraga region. Mga natibo, mga Yung manobo. Intervenors, Intervenors sa Supreme Court. Nag-file na kahapon. Talaga? Oo, nag-file Ano na. naman ang ground? Ang ground nila, sawang-sawa na kami dito sa Imperial. Bakit nila ginagawa yun? Bakit nila ginagawa yun? Bayuliso. Kami, Nakakatuwa, mga no? natibo kami, Oo. meron din kaming karapatan. Karapatan. In-invoke nila yung RA 8371. That they should likewise be, IPRA law. IPRA law, that they Oo. should likewise be Manifest involved there. in the, Yes, yes. in the policy making, Oo. as well as in the national discussion. Our voices And should besides, likewise botante be sila. heard. Saan, Oo. sa tingin yung dalawa, saan Mm-mm. ito patutungo? Ang sa amin, ang patutungo nito, we are hoping and praying that the Supreme Court would intercede Okay. and put sanity into the entire process. Ang dami ng involvement ng Supreme Court, ha? Oo nga, kasi wala na tayo. And there is Last nothing resort wrong na with that. talaga eh. Oo. Oo. I want to put that on record. There's nothing wrong with that. Bakit natin, dati, sinasabi natin si Rodrigo Duterte dalhin sa ICC dahil hindi gumagana ang korte. Oo, yes. O ngayon naman, sobrang nang gumagana ang Oo, korte. Ay, ano ba talaga, lahat ng kuya? issues dinadala, no? Mm. Is there, would the Supreme Court kind of slow because of the future retirement of the Chief Justice? Hindi naman. That is, Judicial hanging restraint there, lang right? siguro yan. Judicial Oo. restraint lang sa Oo. tingin ko. Oo. Gusto nilang pag-aralan, gusto nilang makita din yung ano din yung answer ng Oo. House of Representatives Oo. perhaps kasi sa ngayon marami ng interveners Marami ng interveners and And that to you is good. yes, of course. It means that these people, even the IPs, even the Manomos or far-flung areas, are in agreement with our theory. At theory namin ni Jimmy, And theory nila. teka lang, Oo. by the way, Mm. sa mga nag-aakusa na may kinalaman po kami sa mga interveners yan, hindi po namin kilala yung mga yan. On their On own. record, sinasabi ko lang, sila po ang nagpa-file niyan. Of course, they are legally represented naman. Oo, We know some oo, of the lawyers. Oo, No? oo. Pero sila po talaga, sa kanila talaga nanggaling yan. It is a real voice of the people. Is this good for the legal profession? Yes, it is good for the legal professor because it shows that the people are now informed and they are now ready and willing, able to exercise their rights pursuant to the 1987 Constitution. So walang chilling effect sa mga lawyers? Oo, walang... Hindi kayo natatakot dahil identified na kayong dalawa na parating... Alam mo let me share one Nagpo-file story lang. Let Oo. me share one story lang nung ako po ay kinasuhan ng inciting to sedition. Oo. Matapang din naman po akong tao. Hindi lang Mm. ako kasi tapang ni Attorney Respicio, Mm. no? Pero matapang-tapang naman ako. Hmm. Pero during that case, habang dinidinig sa piskal yan, hindi ako nagpo-post, ha? Hmm. I was scared. Ah. I was truly scared. So, Oo. may chilling effect talaga ang ginagawa Oo, nila. oo. No? Pero, 2 taon na lang naman eh. Oo nga, Mm. alam mo, marami na rin akong criminal cases dito sa administrasyon na ito. Oo. Ikaw ata. mismo? Oo, 8 na ata. Sa awa lang ni Allah Obstruction, subhanahu inciting. wa ta'ala, na-dismiss naman, parang 1 o 2 na lang pending. Tsaka yung disbarment cases ko rin. All this during this administration? Yes. Oh, wow. Oo, nag-start doon kay Pastor Kay Apollo Pastor, Kibuloy. yeah. O, yun. Oo. O.
Pero of course, if we will be affected by these cases, Mm. no, it will be our nation who will suffer, which will suffer rather. So, nandito na kami. Nabasa na kami, maliligo na lang kami. And let Allah subhanahu wa ta'ala baka take care of sipunin us. tayo No? no? Pag, Kasi ano ako, na. Muslim ako eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga brothers ko. We pray 5 times a day. And my faith in the Lord Almighty is so strong na if He will take care of us, no, if Allah is with me, then who can be against me? Kaya ginagawa namin ito. Very good. Congratulations sa inyong dalawa, sa inyong law firm, no? We lack material time to discuss further some of the issues, but essentially, you already talked about the determination of substance, the difference of procedural due process, trial and hearing. You talk, of course, of your first petition, which has set a tremendous path for everyone to follow. Landmark And na yun. we're looking at your next petitions. Sana. I think you are changing the SCRA these days. And really, we would just want to thank you as lawyers for considering and standing. Huh? Cut. Ano? Kaya akala ko kaya ka ganyan ng ganyan, sabi mo. 2 minutes. Hindi. Okay. O di Oh, tuloy. cut. Okay. Okay. So punta ho tayo uli dun sa ano, sa articles of impeachment. Okay. Kaya ako balik ng balik doon kasi yan na lang yung Dinala ko naiiwan eh. Dinala Diba? ko ang pinasirox ko kagabi eh. Oo. Yung Nandun sa lamesa. yung articles of impeachment kasi Hindi. Yung articles of impeachment of wala the pang committee. Wala pa. Susulatin nila sa 29. These are the impeachment complaints. These are the impeachment complaints, the third and So fourth. ito yung articles na bobotohan. Yes. Sa tingin nyo, nung umpisa ng hearing, may mga legislators na parang ayaw sumama sa kaguluhan. Pagkatapos, nitong nangyari kahapon, parang nabuhayan sila. Pagkalaki pala ng pera ni BP, no? At kasama pa doon yung 11-year-old na si Kitty, dahil ang claim ni Senator Trillanes, nung bata pa, kasama na at binibigyan ng pera galing sa droga. No? Galing daw These kay Sami Oy. allegations, Sami Oy daw. oo. At yung Sami Oy na Oo. negosyante, Naku, kaibigan ko yan. Di Ma'am, ba? kilala yan sa Davao. Ma'am, matagal na yung pamilya na yan. ngayon pala drug lord. Hindi, totoo yan. Biro mo yung character assassination na ginagawa. Oo. So nakita nila, uy, may pondo na. Uy, may salin. Pati yung cash on hand at cash in bank, ginawang issue, ginawa na Eddie Wow. 'Di ba? Parang imposible ba 'yon? Hindi naman Una, sa salin. On tape pa man tayo na Oo, ongoing. oo. No? Ang una ha, yung pagdadrag kay Sami Oy, politically motivated talaga. Kasi kaibigan na yan sila ni Tatay Digong noon pa. So, alam ko na Kaibigan, kababata, kababata, talagang kaibigan. po, Oo. Tapos, ano na yan? Kami mga taga Davao, kilala na. Ma'am, meron nga akong revelation. Hindi ako mahihiya. May utang pa nga ako sa kanya eh. Kasi yung Kay Sami Oy. Okay, Sami Oy, kasi meron yan silang appliance store. Oo. Yung TV ko galing sa kanya. Oo. Yung dishwashing machine namin Oo. galing sa kanya. Yung lahat ata ng mga appliance. At hindi po ba appliance- nababayaran? Hindi ko pa nababayaran Oo. yung iba. Pakilala mo nga ako kay... Oo nga, ang bait-bait niyan, especially yung wife niyan. Oo. Ang bait-bait niyan. Oo. May utang pa ako. So hindi siya nagdi-distribute ng maleta. Hindi. Oo. Ang punto ko lang, it's very unfair on the part of Sami Uy to be labeled as drug lord. Hindi nga yun umiinom eh. Hindi nga yun nagsisigarilyo eh. So parang talagang idikit lang sa Duterte. Idikit lang sa Duterte. Kasi supporter talaga yan ni Tatay Digong. So kung i-destroy mo si Sami Oy, parang dinidestroy mo na rin si Tatay Digong at si Sara. Parang ganun yung punto niya eh. Para ma-discourage yung mga supporters ni Tatay to support At saka chilling VP effect Sara. rin. Yes. Tsaka kung mapapansin nyo, lahat ng complaints na ni-remanufacture ni Sani Trillanes, dati PRRD lang yan eh. Ngayon, biglang Kasama parang na, buong pamilya. parang parenthesis na lang yung Ensara and Oo, Pulong. oo. Dati puro PRRD yan dahil Oo. lamang nga nung 2015 to 2016 si Oo, PRRD. oo. So, in short, I go back to that Duterte versus HOR.
na pinipilit nila magkaroon ng nexus Oo. sa kanyang vice presidential office. Oo. Wala nga. Oo. Walang koneksyon pa rin. Even Oo. if, assuming, totoo yung mga, mayroong pera na binibigay noong panahon ni Digong, Oo. may kinalaman pa rin ba sa kanyang opisina, sa Oo. kanyang impeachable na Oo. upuan? Oo. Wala pa din eh. Oo. So, dapat inaawat ng, Oo. ng House. Siya yung gatekeeper eh. Oo. Siya yung nagpre-preside. That is out of order. That information is not germane to the purposes of this impeachment proceedings. So we will not talk about that. Alam mo, in-include talaga si Baste. In-include talaga si Pulong. Bakit? Kasi alam ko sa duda ko lang, kailangan i-destroy natin sila lahat. Oo, Kasi buo. yung plan B, allegedly plan B, Oo. ma-destroy din Oo. natin. So hindi lang ito impeachment, Sinama politika lahat. ito. Oo. Yun ang sa akin. So paano kunyari, after kahapon, may mga Mm. ibang legislators, parang lumalakas. Mm. Ano sa tingin nyo ang maisasama sa articles of impeachment na pagbobotohan sa plenaryo? Ewan ko, anong Wala kang isasama makita, niya? Wala kahit akong isang makikita. charge? Ako meron akong prediction. Ano? Lahat. Lahat. Isasama nila. Oo. Because there is a culture of impunity Oo. in the House right now. And I think I'm not speaking too Para yan sa strongly. ICC, no? Yan din Oo, yung eh. culture of impunity. Kasi kaya sa, hindi like sa nila ICC, sinabi na Oo. nga natin, clearly walang jurisdiction, Oo, but they don't care. They do oo. not listen. Ganito rin. Pwedeng sabihin natin lahat ng sinasabi ni Attorney Bobet na double hearsay yan, na footnote lang yan, na walang ultimate fact. But if they want to, they'll do it. Wala naman silang pakialam kung talagang mai-impeach But at do you the think Senate. they can get 106? Well, maleta is life. Okay. No? Napakadali eh. Oo. Binubuksan nila yung bank accounts, hindi nila mabuksan yung maleta. Oo. Nakakaloko na eh. Oo, no? oo. So, that's my bold prediction. Oo. And I think only an infant will predict otherwise. Okay. No? Lalagpas yan. And then, nasira na si Sara. Okay, here's an interesting factor. Di ba, alam niyo po, sa mga surveys naman, tumaas ang approval daw ng Pilipino sa impeachment proceedings. I don't know how true that is. Totoo yan, brother, kasi yung mga respondents taga-Mars daw eh. No, but I think kung totoo man yan, they have skewed the question na parang are you in Yung favor of framing is different. accountability, Yes, parang yes, ganyan. yes. But the point is, habang tumatagal itong impeachment proceedings, they can keep conducting surveys and create a general pattern na tumataas ang approval. So they are laying the predicate for maybe 6 months from now, a year from now, na, corrupt yung vice president ninyo. Kaya nga on our part, we are readying likewise a counter-offensive. But not there, in the Supreme Court. By preparing and finalizing Still within the legal. day manifestation Legal, with oo. reiterative motion. And we clearly describe therein the violations committed by the Committee on Justice such that we establish the compelling need on the part of the Supreme Court To rule. to intervene and issue either a TRO So do you or- see that intervention coming Well, before I'm the hoping against voting, hope. before the Senate? It may or it may not, but at Oo. least it is there. Okay. So that if the Supreme Court will finally act prior to the rendering of the report to the plenary, then at least kung mag-issue ng TRO, naka-score kami. Oo. Which would mean what? Which would mean that some either- people are saying that's not good for accountability. It's No. not good for transparency No. because again, strike two. She is not made responsible for her actions. Pwede ko ba sagutin lang yung Okay. sinasabi, yung accountability niyan, sinasabi, umiiwas daw kasi si Sara. Kasi kanina pa natin ginagamit yung word niyan eh. Saan ba umiiwas? Ano ba yung binabato? Puro generalization ka. So, ang sinasabi nga natin, wala siyang iniiwasan dahil wala namang binabato na ultimate facts sa kanya. So, ano pong accountability ang hinahanap? Okay. So, Okay. that's the point. We are So, talking babalik about the tayo dun sa absence. una nating Yes, pinag-usapan. because Oo. it is the Ultimate absence facts. of a crime. Oo. It's the Absence of a crime. Yes. Okay. Okay. Anong properly isasagot niya? Oo. Yung nga, COA report na naman. Oo. Yung notice of disorder, na-explain na natin Itong yun. sa BIR, na nag-submit siya lang yung unique. Na sinil niya at sinabi niya kung buksan natin in executive session. Yes, in aid of legislation parang dapat. Oo. may iniisip si BIR head na sandali lang, I might be crossing what Yes. appears to be legal under the guise of the House Justice Committee and what I may be answerable for Yes, absolutely. being
head of agency. As a public officer. Yes. Because if she did open it Yes. without the proper, court Oo, order, oo. she can really be made liable under the law. And do you think the congressmen will protect them? Hindi naman eh. So doon medyo naanig sila eh. Oo. Kasi sinabi, is there a motion to open, blah, blah, blah. Parang medyo nag-double think sila doon sa anong dapat You know what gawin. confounds me, no? Hindi naman siguro mahirap sa kanilang kapangyarihan na kumuha ng court order. Oh. Bakit hindi sila mag-file ng case for this money laundering para Oh, ma-invoke precisely, nila? yeah. Bakit ba takot na takot sila Oo. tumawid mula sa labas ng kanilang separate branch? Oo, oo. Ba't hindi sila tumawid sa judiciary in any ordinary court, Mm. kahit hindi pa sa ombudsman? And why not sa ombudsman? Hawak Yeah, yun naman nga, yung Let's meron look meron at nga. the ombudsman, ha? He merely appeared and said the Tapos- and documents are there and stood up. Thank you very much. Diba? So, What is that? It What to shows you is that that? he is not sure also. He's not sure. Sa tingin ko lang. Oo. And he probably was not too sure of his legal stand. Mhm. So, he is doing a Pontius Pilate. Here are the documents. Bahala kayo. Bahala kayo dyan. Oo. Thank you very much. I have Yes, so many things to do. Oo. I have so many obligations. I have Oo. so many duties Oo. under the Oo. law. Yun ang ginawa niya. So, parang, Which of is course, problematic. pwede ako in magkamali. itself. no? Yes, Pwede yes. ako magkamali. Pero, ang ginawa niya is a sign, portents of things to come. Mm. So that even the ombudsman is not sure whether or not the Committee on Justice is in fact doing the right thing. Mm-mm. Yun ang tingin ko. Yun ang mahirap itong ating pinapasukan. Mm. Pagulo ng pagulo ang ating bansa, meron Mm. pang energy crisis. Pagkatapos, ito Oo. ngayon, no, dalawang batikan na lawyers, sine-explain sa taong bayan, ano ba ang mga rights ng isang naakusa, ano ba ang tamang proper sa House Justice Committee, at anong mali, no? Marami tayong nakikitang mali, siguro sa iba sa inyo, nakapag-komentaryo kayo doon. So siguro your last words na lang on this matter. Where do you see us going, moving, with all these things happening? Ang gusto ko kasi, siguro kung may final parting words man ako, no? I don't want to discuss what we are talking about. No? Ang gusto ko i-discuss what we are not talking about. Ano bang kasi you mentioned the energy oil crisis. We're not talking about that. Not finding solutions to it. No? And what are we again not talking about? Napakaganda ng oral argument sa Supreme Court ng isang araw. Napakaganda. Justice Leonen, Oo. Kagiwa, Hernandez. Hernandez. Okay. Napakaganda. Ang clear na that it seems to me na nailinaw nila to the layman kung bakit unconstitutional ang unprogrammed funds. That they are not deficit neutral. Na in short, tuwing tayo ay nag-aalat ng unprogrammed funds at tuwing may excess in one item, kinukuha natin, which leads to a deficit. Pinapakita na nila yung balangkas at yung anatomiya ng ating paghihirap. No? Nililinaw na. We're not talking about it. Why? Because the train wreck is the impeachment. And everybody loves the train wreck. Lahat ng tao dyan nakatingin. So anong aking gustong gawin sana? I know I can't do it, pero gusto ko i-lead ang attention ng taong bayan dun sa oral arguments. Pag-usapan natin kung paano tayo ninanakawan. Dahil kung ninakawan man tayo ni VP Sara, which I dare say is absolutely not true. Ang liit eh. Maliit. Ba't hindi natin at least in order of hierarchy, At saka- yung 1 trillion muna pag-usapan natin? Attorney, ba't mo ilalagay sa bangko? Ba't mo ilalagay sa bangko? Alam yan ng mga kongresista. Kaya nga may maliit, Absolutely. Diba? Oo. Absolutely. Oo. So yun, as you were asking about my final words, para sa akin po, kalimutan po natin yung kulay and stop accusing people like us. Hindi lang ako, kaming lahat, na parang si Sara lang ang pinaglalaban namin din. Maniwala pa kayo sa hindi. Hindi po. Konstitusyon po at kinabukasan ng pinaglalaban. Okay, salamat, Attorney Bondok. At Dean Torion. Ang sa akin, hindi siguro legal. I think it's high time for us to go back to basics. Let us pray. Let us pray. Pray talaga kasi the military is not moving. Even if so many things are happening in our country. We are not doing the investigation that should be conducted. Yung mga trillion kung saan yung mga maleta. Yung mga 18 soldiers pa ngayon ang delikado patuloy. Instead na yun ang pag-usapan, hindi natin tinututukan yun. Ayaw ng mga congressman gawain yun. Ayaw din ng mga senator. Investigahan yun.
dapat doon tayo nakatutok. Pilit nating ititira si BP Sara. Hindi ko maintindihan bakit dito tayo Nakafocus, mag-concentrate no? na Oo. dito ang trilyones itong nawawala. Ayaw natin yan. Anong gagawin natin? Ang gagawin na lang natin, let's pray to Pray. Allah subhanahu wa ta'ala that a miracle will happen, that something will happen in order for a country to move forward, while at the same time, as human beings should do anything and everything so that the people can be properly guided. Let us educate them. Let us continue to do things like this so that in continuing to do things like this, people will be watching and somehow they would find hope that even if the present situation is so bleak, they can still look at the other lining that there is still hope for us. Because if hope is lost, baka iba na mangyayari sa Ako, atin. thank you. Si Dean parang preacher no? So maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang edition 5 ng Talakayan ng Taong Bayan na paliwanag po sa ating lahat ng dalawang batikang lawyers, no? Kung ano yung mga pinupukol sa ating Vice Presidente na hindi daw sumasagot, na umiiwas, pero clearly nakita po natin at linatag nila ang mga problema every step of the way. Kami po ay hindi na dito para pukulin ng ang negatives ang kabilang panig, na andito kami para pag-usapan natin at maintindihan natin ng mas mahusay ang mga issues na apektado si Juan de la Cruz. Nandito rin ho kami para ipakita sa inyo na buhay ang demokrasya, na pwedeng pumunta sa Korte Suprema, na may mga abogadong naandyan para tayo'y tulungan at italikda ang napaka-importanteng mga usapin sa ating bayan. Muli, ito po si Malu Tiquia. Sundan niyo po kami uli sa susunod naming episode sa Talakayan ng Taong Bayan. Marami pong salamat. Thank you, thank you. Woo!